Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Mula sa malayong probinsya ng Pampanga ay napagdesisyonan na ni Tiago ang makipagsapalaran sa Metro Manila matapos siyang makagraduate ng high school para makatulong sa kanilang pamilya. Siya ang panganay at nag-iisang lalaki sa 3 magkakapatid. Nang mamatay ang kanilang mga magulang ay halos siya na ang tumayong magulang sa 2 babaeng kapatid na sina Tessa at Talia. Gayunpaman ay nakayanan niyang may taguyod ang pamilya kahit pa siya ay nangangalakal at nagbabasura habang nag-aaral. Hindi lang naging doble kundi naging triple ang pagtatrabaho niya na halos hindi na natutulog. Kailangan niya kasing gawin ito sapagkat ang bunsong kapatid na si Talia ay isang autistic na mas kailangan ng kalinga at pag-aalaga. Nang magpunta si Tiago sa Metro Manila ay pansamantala niyang ipinagkatiwala kay Tessa ang bunso nilang kapatid. Hindi naman siya binigo ng pangalawang kapatid dahil mapag-aruga naman to at hindi talaga nagpapabaya pagdating sa pagkakalinga kay Talia kahit pa nag-aaral din siya. Ang ginagawa na lang ni Tiago ay linggo-linggo siyang nagpapadala ng pera para may sapat na panggastos ang mga kapatid niya sa Pampanga. Tessa, may good news ako. Medyo malaki ang kita ko ngayong linggo kaya malaki-laki ang ipapadala ko sa inyo dyan. Bilhin mo na lang ang mga kailangan mo sa school ha. Pati na ng mga kakailanganin ni Talia dyan. Ako, salamat kuya. Malaking tulong talaga. Siya nga pala kuya. Medyo nahihirapan kasi ako sa paglalaba eh. Pwede bang magpalaba na lang ako kay Aling Jelay tuwing weekend? Mura lang naman ang bayad, 300 lang. At lahat ng pwede kong ipalaba. Lalaban niya na raw. Oo naman, walang problema. Basta kung kailangan niya ng pera, tumawag ka lang kagad sa akin ha. Nasaan pala si Talia? Natutulog na eh. O sige. O paano? Ibababa ko na to ha. Bukas kapag na-receive mo na yung pera, mag-text o tumawag ka kagad sa akin para alam ko. Oo kuya. Salamat at mag-iingat ka dyan sa trabaho ha. Oo, kayo rin dyan. Pagkababa ng telepono ay bumalik na siya sa pagtatrabaho. 1 taon na gano'n ang naging sitwasyon nilang magkakapatid. Nagdaan ng Pasko, Bagong Taon at iba pang holiday na hindi nakakauwi ng Pampanga si Tiago para lang kumayod ng kumayod. Hanggang sa isang balita ang inihatid sa kanya ng nakababatang kapatid na hindi niya alam kung ikatutuwa ba niya o ikalulungkot. Kuya Tiago, may sasabihin sana ako sa iyo pero please lang, huwag ka sana magagalit sa akin ha. Tessa, ano bang sasabihin mo? Huwag mo naman akong pakabahin. Sabihin mo na kagad. Ano kasi, may kinakasama na ako. Kinakasama? Tama ba ang narinig ko? Oo kuya, kinakasama. Hindi boyfriend? Teka, saan ka nakatira? Paano si Talia? Dito kami sa bahay natin nakatira kuya. Nagsasama na kami ni Warren dito at palagay ko buntis ako. 3 buwan na kasi akong hindi dinadatnan eh. Halos pagsakluban ng langit at lupa si Tiago sa kanyang narinig. Dahil 4th year college na si Tessa at gagraduate ng ngayong taon. Matapos marinig ang sinabi ng nakababatang kapatid, ay napakuyom na lang ng kamao si Tiago at gigil na napakagat ng labi. Palagay ko, titigil na lang muna ako sa pag-aaral kuya. Para naman talagang tanga Tesse. Nagpapakakuba ako dito sa pagtatrabaho. Ang hiling ko lang naman tapusin mo yung pag-aaral mo. Dahil yan lang ang kayamanan pwede ko ipamana sa iyo Bakit nagpabuntis ka kagad? Sorry kuya, hindi ko rin naman sinasadya. Hindi sinasadya? Ano, naaksidente ka ng rumaragas ang ari ng lalaki? Panandagutan ka ba ng siraulong Warren na yan? Handa niya raw akong panagutan kuya. Kaya kung okay lang sa iyo na dito na muna kami tumira sa bahay para maalagaan ko pa rin si Talia at mababantayan. Napapuntong hininga na lang si Tiago sapagkat alam niyang wala na siyang magagawa para pigilan pa ang pagbubuntis ng nakababatang kapatid. Pilit niyang ikinakalbang sarili para hindi na makapagbitaw ng masasakit na salita.
May magagawa pa ba ako? Bukod sa sinira mo na yung tiwala ko sa'yo, wala na akong magagawa sa nangyari. Kung sa tingin mo, Tessa, kaya kang panagutan ng mokong na yan, gawin mo na gusto mo. Pero simula ngayon magpapadala na lang ako ng pera para kay Talia. Siya na lang ang kargo ko. Kung pababayaan mo siya at hindi aalagaan, konsensya mo na yun. Kuya, sorry talaga kung nasira ko ang tiwala mo sa akin. Tatanggapin ko ang lahat ng mga sinasabi mo, kuya. Nagkausap na rin naman kami ni Warren at tanda naman daw siyang panagutan ako. Paano ka pananagutan ng taong yan kung pareho naman kayo mga estudyante pa lang? Ano, iaasa niya sa mga magulang niya ang pagsusustento sa'yo? Ay nako, Tessa, hindi mo alam kung ano yung pinasok mo eh. Hindi naman estudyante si Warren, kuya. May negosyo siyang talyer malapit sa universidad. Hindi makapaniwala ang panganay na kapatid sa kanyang narinig, kaya lalo siyang nadismaya kay Tessa. Gayunpaman ay idinitalye pa rin ng dalaga ang lahat-lahat sa kanyang kuya ang tungkol sa lalaking nakabuntis sa kanya habang umiiyak. Kung gano'n naman pala hindi ka hihito sa pag-aaral. Aakyat ka sa stage at makakagraduate kahit na malaki ang tiyan mo. Ilang buwan na lang, Tessa. Kaya tiyagain mo na. Pero kuya… Walang pero-pero. Tuldok. Ilang buwan na lang gagraduate ka na, Tessa. Tiyagain mo na lang. Kung sinabi man ng nakabuntis sa'yo na susuportahan ka niya, samantalahin mo na yon. Para pagtapos niyan at nakapanganak kapag lumaki-laki na ang anak mo, madali ka pa rin makakahanap ng magandang trabaho. Hindi katulad ko. Sorry talaga, kuya, kung na-disappoint kita. Nagalit lang ako pero hindi ibig sabihin nun hindi kita masusuportahan. Yung mga sinabi ko kanina, bugso lang yun ng galit. Kaya kalimutan mo na. Gagawin ko makakaya ko para matulungan ka. Ang magiging anak mo, pati si Talia. Salamat talaga, kuya. Lumawag ang pakiramdam ng babae sa mga sinabi ng panganay niyang kapatid. Labis man ang tuwa ni Tessa dahil natanggap kagad ng kanyang kuya ang nangyari, subalit nakadagdag naman ito sa pasanin ni Tiago. Magmula nang malaman ng binata na nabuntis ang kanyang kapatid, ay mas sinipagan pa niya ang pagtatrabaho para mas malaking pera ang maipadala sa probinsya. Halos 3 hanggang 4 na oras na lang siyang natutulog para lang magkaroon ng extra income. Lumipas pa ang mga araw, linggo at buwan, ay maayos na naisilang ni Tessa ang sanggol na nabigyan nila ng palayaw na butyok dahil sa sobrang lusog. Nakagraduate ang dalaga sa kolehiyo pero hindi muna siya naghanap ng trabaho sapagkat nakafocus siya sa pag-aalaga sa anak pati na rin sa pagtingin-tingin sa bunsong kapatid na autistic. Naging maganda ang daloy ng buhay nilang lahat sa unang taon ng panganganak ni Tessa, kaya itinuring nilang swerte ang sanggol. Subalit sadyang mapaglaro ang tadhana sa buhay ng magkakapatid. Nalugi ang kumpanyang pinagtatrabahuan ni Tiago, kaya nagkaroon ng cost cutting at isa siya sa mga hindi pinalad na ma-absorb. Natanggal ang binata sa kumpanya, gayunpaman ay nakareceive naman siya ng patas na halaga para makapagsimula ng panibagong buhay. Hindi niya muna ibinalita sa mga kapatid ang tungkol sa nangyari at nang matanggap niya ang nasabing halaga na ibinigay ng kumpanya, ay kaagad siyang dumiretso sa simbahan para magpasalamat sa Panginoon. Sapagkat kahit papaano ay meron pa siyang natanggap na biyaya. Diyos ko, maraming salamat po sa panibagong blessing na ipinagkaloob mo sa akin. Gagamitin ko po ito para maitaguyod ko yung aming pamilya at matulungan ko po mga kapatid ko. Marami pa siyang ipinagdasal sa Diyos at matapos ang marubdob niyang panalangin ay naglakad na siya papunta sa altar at pagkatapos ay nagsindi ng kandilang alay. Nang makapagsindi ng kandila at mag-alay ng panalangin sa simbahan, ay dali-dali na nga siyang lumabas para makauwi sa tinutuluyan niyang apartment. Subalit, eksakto rin sa paglabas niya sa gate ng simbahan ay sinalubong siya ng isang matandang babae. Halos naninilaw na ang suot nitong punit-punit na bestida at meron itong hawak sa kanang kamay na itim na supot.
Sa kaliwang kamay naman ay tangan-tanga na matanda ang ilang pirasong sampagita na nalalanta na. Hinawi na matandang ginang ang maputi at patay niyang buhok, saka siya kinausap. Bili ka na ng sampagita ko, iho. 3.20 na lang para sa iyo. Ipanapit mo sa altar para alayan ang mga santo natin at iligtas tayo sa mga gawa at bulong ng dyablo. Mas mabisang panalangin kapag meron alay na mabango sa altar. Ganun po ba? Palagi nga akong nag-aalay ng sampagita sa altar ko sa bahay. Kahit maliit lang ang altar ko na yon, lahat ng dasal ko'y nadidinig ng Panginoon. Kaya, bumili ka na. Ibibigay ko na sa iyo tong 5 ng 30 para lang maubos na ito. Wala naman po akong altar pero bibigyan ko na lang po kayo ng pera. Sa awa ng binata ay dumukot na lang siya ng pera sa kanyang bulsa at binigyan ng 100 piso ang matandang babae. Ibenta niyo na lang po sa iba yung sampagita para kumita kayo. Kunin mo na ito at patuyuin mo saka ilagay sa pitaka mo para pampaswerte. Sige na, huwag mo nang tanggihan. Sige po. Maraming salamat po, Lola. Pagkakuha niya sa mga sampagita ay maglalakad na sana siya palayo. Ang kaso lang ay biglang humawak ang matandang ginang sa kanyang kaliwang braso at saka ito tumitig sa kanya ng seryoso bago magpahabol ng salita. Hinahon na para umuwi ka muna sa inyo sa probinsya. Doon ay mas mababantayan mo ang mga mahal mo sa buhay at may iwas mo sila sa hindi magandang kapalaran. Pagkatapos noon ay saka ngumiti ang matandang estranghero bago magtuloy-tuloy palayo sa kanya. Hindi naman kagad nakaimik si Tiago. Napakibit-balikat na lang siya at napatango sa matandang babae na nakapasok na sa loob ng simbahan. Nang muli niyang lingunin ay bigla na lang itong nawala na parang bula. Kaya napakunot na lang siya ng noo at napaisip din na may punto ang matandang babae sa mga sinabi nito na kailangan niya nang umuwi ng probinsya para makapag-focus sa mga kapatid lalo na kay Talia. 5:30 ng hapon ay dumaan muna si Tiago sa fast food chain para saglit na maghapunan. Wala na rin siya kasing plano na magluto ng kakainin niya nung gabing yon, kaya mas minabuti ng binata na maagang magapunan. Pagka-uwi sa tinutuluyang apartment ay kaagad niyang nilapag ang sampagita sa maliit na tukador na katabi lang ng kutsyon na tinutulugan niya dahil wala naman siyang altar o santo na pagsasabitan nito. Pagkatapos ay saglit siyang nagpahinga para makapaganda na mamaya ng mga dapat dalhin sa biyahe bukas sa madaling araw. Ay nako, kumusta na kaya mga kapatid ko at ang pamangking ko? Hindi bale, kaunting oras na lang makakauwi na rin ako sa probinsya. Siguradong masusurpresa yung mga yun kapag nakita ko ulit. Napabuntong hininga siya pagkalaon bago magtungo sa banyo. Matapos makapagbanlaw ng katawan at makapagpalit ng damit ay nahiga siya sa kutsyon at hindi sinasadyang mapatitig muli sa sampagita. Nang makita ang mga nalalantang bulaklak, ay muling pumasok sa isip niya ang mga sinabi ng matandang estranghero kanina sa simbahan. Panahon na para umuwi ka muna sa inyo sa probinsya. Doon ay mas mababantayan mo ang mga mahal mo sa buhay at maiiwas mo sila sa hindi magandang kapalaran. Paglingon niya sa likuran ay nakita niya ang matandang babae na nakatayo sa pintuan ng kanilang bahay. Pagkatapos ay bigla tong naglakad palabas kasabay ng pagbalikwas bangon niya sa hinihigaang kama. Basang-basa ng pawis ang kanyang damit. Dahil sa mga nangyari kaya agad siyang umalis sa kama at nagpunta sa banyo para magtanggal ng sando at maghilamos. Pagkatapos ay humarap sa salamin at napa-sign of the cross nang wala sa oras. Ay, kailangan ko na talagang makauwi sa amin. Nag-aalala na ako sa mga kapatid ko. Paglabas ng banyo ay tumingin agad siya sa orasan at doon ay nakita niyang 3:00 na pala na madaling araw.
Kaya naman kaagad siyang nagpakulo ng tubig sa maliit na electric kettle at pagkatapos ay dumiretso sa kanyang kwarto para ayusin na ang mga gamit dahil babiyahe na siya maya-maya lang. Habang nagliligpit ng pinagigaan ay doon niya napansin ang sampagitang nabili niya kahapon sa matandang babae. Kinuha niya to at inilagay sa pitaka dahil sinabing pampaswerte nga raw. Dahil na rin sa sobrang pagmamadali ay iniwanan niya ang ibang gamit sa apartment. Hindi na niya dinala lahat kahit alam niyang hindi na siya babalik sa lugar na yon. Paglabas ng building apartment, matapos makausap ang landlady at masurrender ang susi ng kanyang tinutuluyan ay nagtaksi na siya papunta sa terminal ng bus. Pasado 4:00 na madaling araw ay nakasakay na siya ng bus at nagbiyahe pauwi sa kanilang probinsya. Dahil sa bilis ng biyahe kaya naman 8:30 pa lang ng umaga ay narating na niya ang kanyang bayan. Pagkababa ng bus, imbis na sumakay ng jeep ay nag-arkila na lang siya ng tricycle dahil na rin sa mga dala niyang gamit. Mabilis din ang naging biyahe niya. Narating din nila kaagad ang bukana ng barangay kung saan sila nakatira. Hindi na nga lang dumiretsyong tricycle sa looban dahil sa kasamaang palad ay tumirik na ito kaya nagtiyaga na si Tiago na bitbitin ng mga gamit hanggang sa kanilang bahay. It's nice to be back to my hometown. Nang nasa tapat na siya ng bahay ay hindi niya rin maintindihan ng nararamdaman. Nagahalo kasi ang excitement at kaba sa kanyang nadatnan. Lalo na at na naginip siya kagabi tungkol kina Tessa at Talia. Finally, nasa bahay na talaga ako. Ika pa niya habang nakatayo sa tapat ng kanilang gate at humihingal. Napahinto siya saglit at tinanaw ang kabuuan ng kanilang bakuran. Hanggang sa makaramdam siya ng kakaiba, parang mabigat na madilim na hindi niya maintindihan. Tessa? Talia? Nasaan kayo? Nandito na ako. Si Kuya Tiago to. Pagbukas ng pinto ay tumambad kagad sa mga mata ni Tiago ang napakaruming paligid. Napatakip pa ng ilong ang binata matapos malanghap ang kakaibang amoy na pinaghalong dumi, sigarilyo at alak. Anong amoy yun? Tessa! Talia! Nasaan kayo? Naglakad siya palibot sa loob ng bahay kaya namataan niya ang mga nagkalat na damit ng babae at lalaki. Mga panty, bra, damit ng sanggol at pampers na merong dumi na hindi nakalagay sa basurahan. May mga naupos ding sigarilyo sa kawayang sofa at may ilang bote ng alak kasama ng mga natuyong plastik ng chichirya. Putya, bahay pa ba to o basurahan? Nasaan ba to mga kapatid ko? Ang aga-aga wala rito. Isa-isa niyang nilinis ang kalat sa sala at inilagay sa basurahan. Ang bote ng alak ay isinalansan niya. Nagwalis din siya at nagspray ng pabango hanggang sa maging mabango na ulit ang bahay at hindi na to dugyot tingnan. Inilagay niya muna ang mga gamit sa dating kwarto ng mga magulang dahil doon na siya matutulog simula nung araw na yon. Pagkatapos ay pinagpatuloy naman niya ang paglilinis sa iba pang kwarto. Nang matapos na ay dumiretso naman siya sa kusina para ayusin din ang lahat. Nilinis niya ang tambak ng mga hugasin. At nang matapos na ay nagsaing na rin siya at naglinis na rin ng nanggigitatang banyo. Sobrang pagkadismaya ang nararamdaman niya matapos maabutan na gano'n ang estado ng iniwan niyang bahay. Sa pagkakatanda niya kasi ay hindi ganon kadugyot si Tessa lalo na si Talia na gustong palaging naka-arrange ang mga bagay-bagay. Matapos siyang malinisan ng buong bahay ay parang gumaan ang vibes na nararamdaman niya. Nang maluto na ang sinaing ay nagtungo na siya sa kwarto para saglit na magpahinga. Nakidlip siya dahil na rin sa pagod at nagising na lang matapos makarinig ng mga pamilyar na boses mula sa sala ng kanilang bahay. Nagpunas muna siya ng muka bago lumabas ng kwarto at nang nasa sala na ay nakita na nga niya ang dalawang kapatid na si Talia na merong kinakaing biskwit.
Si Tessa naman ay bitbit ang sanggol nitong si Butchok. Sa likuran ng babae ay nakaakbay ang isang matangkad, matipuno at gwapong lalaki na may pagkamoreno. Kuya Tiago? Welcome back sa akin. Saan ba kayo nanggaling, ha? Bago pa sumagot si Tessa ay sumunggab na kagad ng yakap sa binata ang bunso nilang kapatid na tuwang-tuwa nang siya ay makita. Nang tumanggal na siya sa pagkakayakap ay saka siya umupo sa kawayang sofa na sinundan ni Tessa ng kinakasama nitong si Warren. Kuya, si Warren pala, partner ko. Nice meeting you, Warren. Good morning, kuya. Matapos siyang makipagkamay sa partner ng nakababatang kapatid, ay saka niya nilingon si Tessa at pasimpleng sinimangutan. Pinilit niyang maging mahinahon dahil ayaw naman niyang maging pangit ang first impression sa kanya ni Warren. Bakit ganito naman ang naabutan ko pag uwi ko? Ang bahay, nanggigitata ng gusto. At ang baho. Saan ba kayo nanggaling? At ang aga-aga wala kayo rito sa bahay. Pasensya na, Kuya Tiago. Inaya ko kasi silang magsimba. Sa pagmamadali namin, hindi na kami nakapaglinis. Pag-uwi sana namin, doon namin plano maglinis ni Warren. Kaso, nalinis mo na pala. Kuya, sorry at nabutan mong marami ang bahay Hindi naman talaga palaging ganon, nagkataon lang. Sana talaga, nagkataon lang. O ano, nananghalian na ba kayo? Hindi pa kuya Pero bumili na kami ng litsyong manok kaya magsasaing na lang tong si Warren. Han, magsaing ka nga muna Nakapagsaing na ako. Buti't may dala kayong ulam. Nakatulog kasi ako Bibili rin sana muna ako sa palengke. Ha? Natigilan na siya sa pagsasalita nang marinig ang sanggol ng umuha na parang nagsasabi na nagugutom na rin ito. Napatingin silang lahat doon na kalaunan ay sabay-sabay na nagtawanan. Nako, nagugutom na raw si Butchok Nilapitan niya ang sanggol at kinurot-kurot ng mahina sa pisngi habang pinatatawa. Dahil doon ay nawala na ang tensyon ng bawat isa at hindi na sila nagkailangan. I-ready ko na yung mga plato para makapag-lunch na tayo. Sige Han, thank you Tulungan mo na muna yung partner mo. Sa akin na muna tong si Butchok. Habang nagpe-prepare ang mag-partner sa kusina, ay nilaro-laro muna ni Tiago ang sanggol na tuwang-tuwa naman sa kanya. Tiningnan-tingnan niya rin si Talia na abala sa paglalaro sa kwarto nito habang inuubos ang biskwit. Maya-maya pa ay lumapit na sa kanya si Tessa at sinabing nakaredy na ang pagkain. Pagkaabot niya ng sanggol ay tinawag na rin niya ang bunsong kapatid at sabay-sabay na silang nananghalian. Naging maayos ang unang araw ng pagbabalik ni Tiago sa kanilang bahay. Nawala ang pagkadismaya niya nang makitang mukhang responsable naman pala ang kanyang bayaw dahil nasaksihan niya kung gaano to kamaalaga kay Butchok at Tessa. Pagsapit ng alas 7 ng gabi, matapos makapagapunan ay plano na sanang matulog na maaga ni Tiago pero inaya siya mag-inom ni Warren. Kuya, mag-shot naman tayo. Pa-welcome back ko lang sa iyo ngayon. Kagabi, nakailang bote na rin ako ng alak. Ako lang mag-isa. Ikaw lang yung nakaubos sa mga beer na bote na yon? 5 rin yun Ang tibay mo palang uminom. Kapag weekend lang naman ako nagiinom, kuya. Kadalasan Sabado. Paminsan-minsan kapag may tama na nakakapag-yose rin. Pampatanggal lang ba ng stress sa talyer? Oh, so ito kuya. Uy, salamat ako, ngayon na lang ulit ako makakainom Sa tagal ko ron sa Maynila halos bilang sa daliri ko yung mga araw na nakapag-inom ako ng alak. Ganun ba? Tama nga sabi ng kapatid mo, hindi ka nga raw mabisyong tao. Minsan kasi pinapagalitan ako ni Tese kapag napaparami ang inom ko ng alak. Pero ako lang naman mag-isa ang nagiinom Hindi ako nakikihalubilo sa mga inuman. Nakakatuwa naman na marinig yan.
Mainam at kung magiinom ka, total nandito naman ako. Ako na lang ang ayain mo palagi. Hindi ka na babalik sa Maynila? Oh, bakit parang gulat na gulat ka dyan? Oh, cheers muna tayo. Matapos mag-umpugan at kumalansing ang mga bote nilang hawak, ay saka tumugon si Tiago. Nag-cost-cutting na kasi yung company na pinagtatrabahuan ko eh. Sad to say, isa ako sa natanggal. Pero maganda na rin. Nagbigay naman kahit papano yung company namin ng pera sa mga natanggal na empleyado. May pangsimula na rin ng negosyo, kahit papano. At least, mababantayan ko na si Talia. O kung makakapagtrabaho na si Tessa, si Butchok matitingnan ko rin. Di ba? Tama, kuya. Pero sa ngayon kahit hindi pa naman nagwo-work si partner, ayos lang. Kaya ko pa naman dahil malakas pa kahit papano yung talyer. Pero maganda at meron kang negosyo kahit bata ka pa, no? Diyan ka naman mahusay kaya naniniwala akong mas lalago ang negosyo mo na yan. Ako, pinag-iisipan ko pa kung anong gagawin kong panimulang negosyo Salamat kuya. Thank you in advance na rin sa pagbabantay mo sa anak namin kung sakaling makapagtrabaho na si Tessa. Nag-cheers ulit sila at sabay na tumagay. Pagkatapos noon ay marami pa silang pinag-usapan na kung ano-ano. Kaya kahit papaano ay nakilala na rin ni Tiago ang kinakasama ng kanyang kapatid. Wala ka bang balak na pakasalan ng kapatid ko? Siyempre meron kuya. Nag-iipon lang ako ng pera dahil gusto ko na maging memorable ang kasal namin ni Tessa. Kahit papaano, gusto ko maipakita kung gaano kalaki ang pagmamahal ko sa kanya sa pamamagitan ng kasal. Tama yan. Good idea yan, Warren. At least, kampante na ako na nasa mabuting kamay si Tessa. Hindi ko na siya masyadong pakakaisipin pa. Makakapag-focus na ako sa bunso namin kapatid, kay Talia. Pero, siyempre bilang kuya, hindi mawawala ang suporta ko sa mga kapatid ko. At kung pinaiyak mo siya at niloko, kahit matangkad ka pa, yari ka sa akin. Nagtawanan sila bago sabay na lumagok ng alak. Nagpatuloy pa ang kwentuhan hanggang sa maubos nila ang tig-4 na bote. Nang makaramdam na ng kalasingan si Tiago, ay nauna na siyang tumayo at nagpaalam kay Warren. Bago magtungo sa kanyang kwarto ay sinilip niya muna ang bunsong kapatid na nahihimbing nang natutulog. Sinipat niya rin si Tessa sa kwarto nito na hiniheli-heli naman ang pamangkin niyang si Butchok. Tessa, good night na ha. Sa'yo rin baby, Butchok, good night. Good night din kuya. Welcome back dito sa bahay. Nag-shower muna siya upang mahimasmasan kahit papaano. At nang matapos na ay sumalampak kagad siya sa kama at nakatulog ng mahimbing. Sa kalagitnaan ng hating gabi ay naalimpungatan siya dahil sa ingay mula sa labas ng kwarto. Hindi siya sigurado kung sino ang gumagawa ng ingay kaya hindi niya ito masyadong pinansin. Mabigat pa rin kasi ang pakiramdam niya dahil sa tama ng alak kaya hinayaan na niya ito at bumalik sa pagtulog. Makalipas lang ang ilang minuto ay nagising na naman siya sa kaparehong ingay kaya tumayo na siya at nagsalita habang nakapikit ang mga mata. Sino ba yung maingay dyan? Ay, magpatulog kayo kung ayaw niyo matulog! Nawala ang malakas na ingay kaya bumalik na siya sa pagtulog, subalit sa ikatlong pagkakataon ay naalimpungatan na naman siya sa kapareho pa ring ingay. Naknan to ko naman sino ba yan? Nakakunot noo siyang lumabas ng silid at gano'n na lang ang gulat niya nang biglang nanahimik ang paligid. Nagpunta siya sa sala at sumilip sa bintana para tingnan sa labas kung mayroong tao subalit wala naman siyang makita. Dahil doon ay bumalik siya ng silid kung saan ay nakasalubong niya ang bayaw na si Warren na pupungas-pungas din. Oh kuya, saan ka galing? May narinig akong umangawa kanina pa
3 beses na ako nagising kaya sinilip ko na sa labas. Pero wala naman tao. Wala naman akong naririnig ah. Baka lasing ka lang kuya, kaya ganon. Ako naman, naalimpungatan din dahil bigla ako naihi. Mabuti na lang at nakaabot ako sa CR dahil kung hindi, sa kama ko maiihi nang wala sa oras. Yari talaga ako bukas sa kapatid mo. Nagtawanan pa sila at nag-apiran bago maghiwalay ng landas. Nang nasa kwarto na si Tiago, sinalampak niya ulit ang sarili sa kama hanggang sa tuluyan na siyang makatulog ng mahimbing. Kinabukasan, 10:30 na ng umaga nagising si Tiago dahil na rin sa puyat at tama ng alak. Ito ang unang beses siyang nagising ng ganong oras magmula nang makapagtrabaho. Kaya parang ang bigat tuloy ng pakiramdam niya dahil hindi na siya sanay sa ganoong oras ng gising. Paglabas ng kwarto ay nakita niya kaagad sa sala ang pamangkinan nilalaro-laro ni Talia. Nilapitan niya ang dalawa at parehong hinimas ang mga ulo bago nagwika. Oh, good morning, Talia. Butchok. Ngumiti lang si Talia habang patuloy na nilalaro ang pamangkin. Pagkalaon ay biglang sumulpot si Tessa mula sa kusina. Kuya, gising ka na pala. Halika, mag-almusal ka na muna. May sinangag pa sa longganisa ron sa kusina. Sige, diretso tanghalian na ako kakain. 10:30 na rin naman eh. At saka masakit pa ang ulo ko dahil sa alak na yan. Kaya ayaw ko talaga ng nagiinom eh. Hindi ko trip yung hangover. Sige. Hintay mo na lang din ang niluto kong sabaw. Tinola yon kasi medyo malamig ngayon at makulimlim. Sakto sa pananghalian natin. Gusto mo bang magkape? Sige, salamat. Si Warren nga pala. Nandun na sa talyer, kuya. Ititimpla muna kita ng kape ha. Pakicheck muna si Butchok. Nandyan din naman si Bunso eh. Tumango na lang si Tiago at habang nakaiga sa kawayang sofa ay pinagmasdan niya ang bunsong kapatid na masayang nakikipaglaro sa pamangkin nila. Napangiti siya sapagkat masayang-masaya ang kanyang puso na sa wakas ay makakasama na niya ulit ang mga kapatid. Wala muna siyang ibang iniisip kundi ang enjoy ang oras habang pinagpaplanuhan pa niya ang negosyong naiisip na gawin para maging source of income nilang pamilya. Maya-maya pa, pagdating ng kape ay bumangon siya at kinuha ito. Matapos siyang humigop ng ilang beses ay kaagad guminhawa ang kanyang pakiramdam at nawala rin kaagad ang sakit ng kanyang ulo. Napagpawisan na kasi siya ng gusto at dahil doon ay parang may alaalang biglang kumurot sa kanyang isipan. Siya nga pala Tessa, wala ka bang naririnig na parang sumisigaw-sigaw kagabi? Ilang beses akong nagising eh. Sumili pa nga ako sa labas, pero wala naman tao. Wala naman ako narinig ah. Ano kaya yun? Malay ko sa'yo, kuya. Baka lasing ka lang. Tulog na tulog din kasi ako eh. Kapag talaga minamasahin ako ni Warren, lalo na sa ulo, sobrang napapahimbing ang tulog ko, kuya. Hindi kaya may multo na rito sa bahay? Kitang-kita ang takot sa mukha ni Tessa nang marinig ang sinabing yun ng nakatatanda niyang kapatid. Dahil tuloy doon ay mahina niyang nahampas sa balikat si Tiago. Kuya naman eh, huwag kang manakot ng ganyan. Oh, huwag kang overacting ha Tessa. Since birth nandito na tayo sa bahay no? Ngayon ka ba matatakot ng ganyan? Basta, multo-multo, ayaw ko talaga na pag-uusapan yan. Napangiti na lang si Tiago habang umihigop ng kape sa makulimlim na panahon. Eksakto nang maubos na ang kape ay naluto na rin ang ulam nila para sa pananghalian. Sabay-sabay na kumain ang magkakapatid at makalipas ang ilang minuto nang matapos na silang mananghalian ay hinugasan na ni Tiago ang mga ginamit nilang pinggan. Pasado 1:00 ng tanghali. Dahil walang magawa ay naglinis-linis muna ang binata. Inuna na niya ang kusina.
Sinunod ang sala at pagkatapos ay ang kwarto naman ng bunso niyang kapatid. Napansin niya na may mantsa ng mga dugo-dugo ang kobre kama nito, kaya tinawag niya kaagad si Tessa. May mantsa ng dugo yung kobre kama ni Talia. Meron ba siya ngayon? Titingnan ko kuya. Saglit lang Buti at tulog si Butchok. Sabay nilang pinuntahan ang bunsong kapatid na nasa likod bahay at doon nga nila napansin ang short ng dalaga ay may bahid ng mga dugo. Naku Talia, sinabi ko naman sa iyo kapag meron ka sabihin mo kaagad sa akin. Tumawa-tawa lang ang dalaga habang nagpatuloy sa pag-arrange sa mga batong inipon niya. Halika na Talia, magna-napkin ka muna. Talia, sundan mo na si Ate Tessa mo at magsusot kayo ng napkin para hindi ka na magkalat ng dugo. Dali na! Binitiwan ng dalaga mga batong hawak at pagkatapos ay sumama na siya sa mga nakatatandang kapatid. Nang nasa loob na ng bahay, habang binabantayan ni Tiago ang natutulog na si Butchok, ay nilinisan muna ni Tessa ang bunsong kapatid sa banyo para mawala ang malansang amoy ng dugo. Nang matapos na, ay nagtungo na ulit ang binata sa kwarto ni Talia para ipagpatuloy ang paglilinis pagkatapos noon ay nagpahinga na siya. Halos buong weekdays ay ganon at ganon ang ginagawa ni Tiago sapagkat nakasanayan na talaga niya ang merong ginagawa. Nag-i-enjoy naman siya sapagkat kahit papaano, habang wala pa siyang trabaho at pinagpaplanuhan pang mabuti ang negosyong itatayo, ay nakakatulong din naman siya kay Tessa sa gawaing bahay at pagbabantay sa bunso nilang kapatid. Sabado ng hapon, nagbiyahe si Tiago sa bayan para mag-withdraw ng pera. Sa susunod na linggo kasi ay magpapatayo na siya ng maliit na tindahan sa harapan ng bakuran nila. Nakausap na rin kasi niya si Tay Moreno na siyang gagawa ng nasabing tindahan, kasama ang anak nitong si Mario na kababata naman niya. Nang makapag-withdraw na ng sapat na pera, ay eksakto naman na napadaan siya sa simbahan ng bayan kaya naisipan niyang pumasok doon para mag-alay ulit ng panalangin at magsindi ng kandila para sa mga yumaong mga magulang. Lord, maraming salamat po sa munting biyaya na to at sa kaligtasan ng buong pamilya ko. Nawa patuloy niyo kaming gabayan, lalo na ang kapatid kong si Tessa, si Talia at ang pamangking kong si Butchok na pagkalusog-lusog. Ito pong tindahan na ipapatayo ko. Dasal ko Lord na maging mabunga to para masuportahan ko pa ang aking pamilya. At sa susunod makatulong din ako sa aking mga kalugar. Sa iyo po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi na siya masyadong nagtagal sa loob ng simbahan sapagkat kailangan niya pang mamili ng grocery para meron siyang stock na pagkain sa bahay. Pupunta pa kasi siya sa palengke para naman maabutan pa ang mga sariwang karne at isda kahit hapon na. Subalit nang nasa main entrance na siya ng simbahan ay aksidenteng nabunggo niya ang isang matandang babae na nakayukod. Nang magtama ang kanilang mga paningin, ay ganun na lang ang gulat niya pagkakita sa mukha ng matandang babae. Ito kasi ang estranghero na nakausap niya sa Manila na nag-offer ng sampagita sa kanya. Ikaw yung nagtitinda ng sampagita? Teka, papanong... Napakaliit talaga ng mundo. Akalain mo't nakita tayo rito. Nasaan na ang sampagita? Paano po kayo nakarating dito? Hindi ko rin alam. Baka tadhana na napagtagpuin tayo ng landas. Sa hindi malamang kadahilanan ay bigla na lamang nangilabot si Tiago. Naramdaman niya kagad ang pananayo ng mga balahibo niya sa braso at batok. Kaya napalunok siya ng laway habang naiilang na napatingin sa matandang estranghero. Sinusundan niyo po ba ako? Kung meron man akong sinusundan, ang halimuyak yon ng sampagita. Sinundan ko lang ang amoy nito para tugunan ang mga nangangailangan. Magmadali ka na, iho, dahil mamimili ka pa, di ba?
Teka, bakit niyo po alam yun? Minamanmanan niyo talaga ako, no? Sino po ba kayo? Ako si Manang Lourdes. Basta, kung may kailangan ka, alam mo kung saan ako hahanapin. Magkikita at magkikita tayo at pagtatagpuin tayo ng halimuyak ng Sampaguita. Naglakad na ang matandang babae papasok sa loob ng simbahan at dahil sa pagkabigla ay hindi kagad nakaimik at nakakilos ang binata. Nang mapansin niyang wala na sa harapan niya ang estrangherang nagpakilala bilang Manang Lourdes, ay kagad siyang bumalik sa loob ng simbahan para hanapin ito. Iginala niyang tingin sa palibot subalit hindi na niya nakita pa ang matandang babae. Hindi na siya gumawa pa ng anumang ingay at komosyon dahil sa hiya na rin na baka masita siya sa loob ng simbahan. Pagkalabas doon, habang naglalakad papuntang pamilihan, ay paulit-ulit na nagriritmo sa utak niya ang mga sinabi kanina ni Manang Lourdes. Para tuloy siyang kinutuban na hindi niya rin naman alam kung bakit. Nagmadali tuloy siya sa pamimili para makauwi na kagad sapagkat hindi maganda ang pakiramdam niya. Bigla na lang siyang nag-alala para sa buhay ng kanyang mga kapatid at pamangkin. Dahil naalala na naman niya ang sinabi ng mahiwagang matandang babae nang una niya itong maka-encounter. Panahon na para umuwi ka muna sa inyo sa probinsya. Doon ay mas mababantayan mo ang mga mahal mo sa buhay at may iwas mo sila sa hindi magandang kapalaran. Langyang yan. Anong ibig sabihin ng mga sinasabi niyang yun? Bigla tuloy ako ni-stress kay Manang Lourdes eh. Masyadong pa-mystery. Nang sa tingin ni Tiago ay kumpleto na ang kanyang mga pinamili, ay sumakay na ulit siya ng tricycle. Nagsabi na siya na special para hindi na rin maghintay ng iba pang pasahero. Marami-rami rin kasi siyang dala. Eksakto 6:00 ng gabi ay nakauwi na siya ng bahay at naabutan niya ang dalawang kapatid at pamangkin na nag-uumpukan sa sala. Nang makita niya ang mga ito, ay kaagad tumakbo si Talia at niyakap siya ng maigpit saka bumalik sa pakikipaglaro nito kay Butchok. Ang dami naman ng dala mo, kuya. Ano ba yan? Nag-grocery na ako para may stock tayo ng pagkain. Kung sakaling makatamaran mamalengke ay may luluto kagad tayo. Meron mga noodles, sardinas, saka kung ano-ano pang mga dilata. Plus, bumili na rin ako ng snacks at biskwit para kina Talia at Butchok pati diaper. Wow! Thank you, kuya. Bawas gastusin na rin to para sa amin. Bumili na rin pala ako ng mga pang-ulam para ngayong gabi. Para bukas na rin. Kaya magsaing tayo ngayong gabi tapos itong binili kong mga 5 malalaking bangus, iparef natin kay Aling Lita ang 4. Ipiprito ko yung isa ngayong gabi. Pupulutanin namin ni Warren. At teka, nasa na pala yung partner mo? Speaking of the devil, ayan na oh. Uy, bakit Ann? Ay, good evening nga pala sa inyo, kuya. Hinahanap ka ni Kuya Tiago. Magiinuman daw kayo pagkatapos magapunan. Uy, sige ba? Walang problema sa akin yan. Weekend naman ngayon eh. Ako nang bahala sa alak natin, Kuya Tiago. Ako naman ang bahala sa pulutan. May bangus dyan oh, lantakan natin. Pagkatapos ng pag-uusap na yon ay inayos na nga ni Tiago ang mga pinamiling stock para sa kanilang bahay. Si Tessa naman ay niluto na ang sinigang na ulam habang si Warren ay nagbabantay sa kanyang anak at tinitingnan-tingnan na rin si Talia. Nang matapos na sa pag-arrange ng mga stocks, ay lumabas muna ng bahay si Tiago at nagpunta sa kalapit bahay na si Aling Lita. Ang ginang ay malapit sa pamilya nila dahil best friend nito ng nanay nila. Pagkakita sa kanya ni Aling Lita ay tuwang-tuwa ito sapagkat ngayon lang kasi siya talaga napadalaw kahit matagal na siyang nakauwi. Aling Lita, ipapalagay ko po muna sana itong 4 na bangus. Sa inyo na lang po yung isa. Tapos bukas kukunin ko rin po para pang-ulam namin.
Hindi pa po kasi ako nakakabili ng refrigerator eh. Baka next week pa kapag natapos na yung ipinapagawa kong tindahan. Pagkatapos ng kaunting pag-uusap at kumustahan, ay umuwi na rin si Tiago pero naging malaking palaisipan sa kanya ang tila makahulugang sinabi ni Aling Lita. Napahintutuloy ito sa tapat ng gate habang bumubusisi sa isipan ang mga tila babalang salita ng kanilang kapitbahay. Parang may gustong ipahiwatig si Aling Lita. Ay, ano ba naman to? Siguro dala lang to nung effect ni Manang Lourdes. Kung ano-ano na tuloy yung naiisip ko eh. Kuya, nandiyan ka na pala. Tara na rito sa loob, luto na yung pork sinigang natin. Kumain na tayo para makapag-inom na kayo ni Warren. Ha? Okay, sige. Dali-daling pumasok sa loob ng bahay si Tiago at pumesto sa tapat ng hapagkainan. Katabi ang bunso niyang kapatid. Sabay-sabay silang nagapunan ng masaya at nang matapos na ay naghugas kagad ng pinagkainan si Tessa. Si Tiago naman ay nagprepare ng iihawing bangus habang ang bayaw niyang si Warren ay bumili na ng mainom na alak sa tindahan. Makalipas ang ilang minuto ay nagsimula na silang mag-inuman habang hinihintay pa rin na maihaw ang bangus. Pagkabukas at pagkaabot ni Warren sa bote ng alak ay saka siya nagbukas ng usapan. Kuya Tiago, nasabi sa akin kanina ni Mrs. na magpapagawa ka pala ng tindahan dyan sa harapan natin. Oo. Sa Lunes. Pupunta dito si Tay Moreno. Tatay ng kababata ko. Taga dito lang yun eh. Hindi ko nga alam kung kakilala mo yun. Bibili na kasi kami ng mga materyales tapos magsisimula na rin para matapos agad at makapagtinda na. Uy, good idea yun kuya. At least hindi na maboboring dito sa bahay si Tessa. May pagkakaabalahan na siya. Yun nga din ang naisip ko eh. Magpapagawa talaga ako ng tindahan para sa kanila ni Talia. Kung malaki-laki na si Butchok at gusto na ng partner mo ang maghanap ng trabaho at gamitin ang pinag-aralan niya, wala naman akong problema. Saka ako magpo-focus sa tindahan para mabantayan ko pareho si Bunso at ang pamangking ko. Tuwang-tuwa si Warren sa kanyang narinig kaya labis siyang nagpasalamat sa bayaw na walang ibang iniisip kundi ang kapakanan ng mga kapatid. Marami pa silang napag-usapang mga bagay-bagay hanggang sa mauwi sila sa usapang masahe sapagkat naalala ni Tiago na magaling magmasahe si Warren at ito ang pampatulog ni Tessa. Sige nga bayaw, imasahe mo nga ang ulo ko. Tingnan natin kung makakatulog talaga ako. Kapag yan, hindi effective ha? Sige Kuya Tiago. Sinimulan ng imasahe ng gwapong binata ang sentido ng kanyang bayaw. Pumikit si Tiago at ninamnam ang smooth na pagmamasahe ni Warren hanggang sa hindi na niya alam ang mga sumunod na nangyari. Nakatulog na pala ng maimbing si Tiago at nagising na lang siya matapos tila makarinig ng pamilyar na boses ng matandang babae na parang may kung anong ibinubulong sa kanya. Gumising ka, Tiago. Huwag kang magpadaig. Gising! Wala sa sarili siyang napabangon at ang igala niyang paningin ay sa kanya lang napagtanto na nasa kwarto na siya at walang damit na pang itaas. Anong nangyari? Ang sakit ng katawan ko ha. Alam kong magkainuman kami ni... Nabitin siya sa pagsasalita na makarinig ng sigaw mula sa labas ng silid. Ito rin ang boses na narinig niya nung nakaraan na hindi niya alam kung nagmamakaawa ba o nasasarapan sa nangyayari. Maraan siyang lumabas ng kwarto at paglangit-ngit ng pinto ay biglang nawala ang boses na naririnig niya. Kaya hindi na niya malaman kung saan to nanggagaling. Dahil doon ay sumilip ulit siya sa labas ng bahay. Nakita niya sa tapat ang naiwang inumin nila ni Warren na hindi pa nauubos lahat. Bumalik siya sa kusina at uminom ng tubig saka nagbanyo at paglabas ay bigla niyang nakita ang bayaw na nakatayo sa tapat ng pinto ng kwarto ni Talia.
gising ka pa pala, Warren. Hindi kuya. Nalimpungatan ako. Magbabanyo sana ako eh. Ikaw ba? Natatapos ko lang. Takte. Nakatulog pala ako sa basahe mo. Aba, effective nga ah. Di ko na malayan yun ah. Kaya nga Kuya Tiago, hindi na rin tuloy natin natapos yung inuman. O sige kuya, ihina ako eh. Ako rin, matutulog na ako. Pagpasok ng kwarto ay nakatulog na nga kagad si Tiago dahil na rin sa tama ng alak. Mabilis na lumipas ang mga araw. Pagsapit ng Lunes ay nakausap na nga ng binata si Tay Moreno patungkol sa mga gagawin. Maaga pa lang ay dumating na nga ang mga materyales na inorder nila para sa pagtatayo ng tindahan. Mabilis ang naging kilos ng mag-amang Moreno at Mario at pagsapit ng hapon ay nabuhusan na kagad nila ang mga kolom o haligi ng tindahan kaya natuwa si Tiago sa mabilis na proseso. Uy, ang bilis yung magtatay ah. Pakisabi kay Tay Moreno ah, ang husay niya talaga. Nagmandali kasing umuwi eh. Aayain ko pa sana naman kayo na dito na maghapunan sa bahay. Nako pre, pagpasensya mo na si tatay. May inaabangan yun eh, na paborito niyang action drama sa gabi. Si Tay Moreno talaga oh. By the way pre, sigurado magugulat yung bayaw ko kapag nakita to kasi kanina pag alis niya wala pa yan eh. Sinong bayaw pre? Yung asawa ni Tessa na may talyer? Oo pare. Kilala mo pala yon? Natigilan na si Tiago sa pagsasalita sapagkat biglang nagiba ang ekspresyon ng mukha ng kanyang kababata na parabang may alam to na hindi niya nalalaman. Tumingin-tingin muna sa paligid si Mario at nang makasiguro ay sa kanya nilapitan ng kababata at mahinang nagsalita. Ayaw ko man din sana tong sabihin pre pero pinipigilan kasi ako ni tatay dahil ayaw niyang makisaw-saw pa. Pero hindi ko na rin matiis bilang kababata mo eh. Ha? Bakit? Ano bang meron pre? Yang bayaw mo, kilalang kilala yan sa dulong baryo. Iniilagan yan doon. Di lang din ako sigurado kung bakit pero ang sabi, marami na raw naanakan yan eh. Marami na raw pinakikisamahan yan. Yan ang bali-balita ah. Wala rin naman akong pruweba pero alam mo naman dito sa lugar natin kung ano ang tahimik na chismis, yun ang totoo. Hindi na tuloy naalis sa utak ni Tiago mga sinabing yun ng kanyang kababata dahil tila ganun na ganun din ang sinabi ni Aling Lita nung nakaraan. Dahil tuloy sa mga yun ay muli na naman niyang naalala mga sinabi ni Manang Lourdes. Bigla na lang sumagi sa isip niya ito. Panahon na para umuwi ka muna sa inyo sa probinsya. Doon ay mas mababantayan mo ang iyong mga mahal sa buhay at may iwas mo sila sa hindi magandang kapalaran. Kaya nang hapunan na at habang kaharap ang kanyang bayaw ay hindi rin ito alam kung anong magiging reaksyon niya dito. Nasa itsura naman kasi talaga ni Warren ang pagiging babaero dahil sa pagiging gwapo, matipuno at matangkad na siyang kinahuhumalingan ng mga babae. Pero hindi niya talaga naisip yun nang una niya itong nakita. Kuya, ang tahimik mo yata ngayon ah. May problema ba? Ayos naman yung ginawang tindahan ah. Nakikinikinit ako ng magandang resulta nito. Oo nga kuya. Medyo masakit lang ang ulo ko. Pasensya na kayo ah. Tumulong kasi ako kanina eh. Han, imusahin mo nga ang ulo ni Kuya Tiago mamaya bago matulog. Oo Han, no problem. Dahil nanakit naman talaga ang ulo ay hindi na tumangging magpamasahe si Tiago. At habang minamasahe siya ng kanyang bayaw ay tila ba para siyang nangihina. Sa saglit na pagdampi ng mga kamay nito sa kanyang ulo ay ramdam na kaagad niya ang pagbigat ng mga mata. Kaya pilit niya yung nilalabanan. Tiningala niya si Warren at kahit lutang na ang kanyang isip ay nakita niya pa rin ang makahulugan nitong ngiti. Habang tila nagbibikas sa mga salitang hindi niya maintindihan. At dahil nga sa sobrang bigat na ng kanyang talukap
ay hindi na niya halos naintindihan ang huling sinabi ng kanyang bayaw. Matulog ka lang, bayaw, dahil mamaya may magandang mangyayari. Pagkatapos sa mga katagang yun, ay nag-blackout na siya. Kinabukasan paggising ay maganda naman ang pakiramdam niya, maliban sa medyo pananakit ng kanyang mga balakang. Bumangon siya kaagad at nagkape habang hinihintay ang mag-amang gumagawa ng kanilang tindahan. Eksakto pagdating ng mag-ama ay siya rin pagtawag sa kanya ni Tessa na tila hindi maganda ang ekspresyon ng mukha. Oh, bakit Tessa? May problema ba? Kuya, si Talia. Halos 1 linggo na tong dinudugo eh. Nag-aalala na ako dahil hindi normal sa babae yan. Dali na kaya natin siya sa ospital ng bayan. Wala na nga silang sinayang na oras. Pansamantalang ipinagkatiwala ni Tiago ang pinapagawang tindahan kina Tay Moreno at Mario, habang si Putchok ay ipinaalaga muna niya pansamantala kay Aling Lita. Nang nasa ospital na ng bayan ay kaagad sinuri si Talia at ganoon na lang ang gulat ni Tiago at Tessa matapos sabihin ng doktor ang resulta kung bakit dinudugo ang bunso nilang kapatid. Kuya, baka nagkamali lang ang doktor sa sinabi nila. Paano naging buntis at nakunan si Talia? Wala naman siyang asawa. Hayop na yan, Tessa. Humanda sa akin ang demonyong Warren na yan. Kuya, anong sinasabi mo? Bakit pati si Warren? Natutup na lang ng babae ang bibig matapos mapagtanto na posibleng ang partner niya ang bumuntis sa bunso nilang kapatid. Pero sa kabilang banda ng isip niya ay nagsasabi rin na hindi magagawa yon ni Warren. Kuya, hindi naman magagawa ni Warren yon. Gusto ko rin paniwalaan ang sinabi mo, Tessa. Pero may mga tao na nagbigay sa akin ng warning tungkol dyan sa partner mo. Ano mo bang sikreto at katauhan ng hayop na yan? Nagsimulang tumulo ang mga luha ng babae habang nakakatinginan silang magkuya. Nang mapagtanto naman ni Tiago na may ideya pala ang nakababata niyang kapatid tungkol sa totoong katauhan ni Warren, ay nanlaki ang mga mata niya at lalong nagngit-ngit sa galit. Hayop ka! Alam mong hayok sa laman ang kinakasama mo, tapos sinayaan mo makapasok sa pamamahay natin? Kuya, maniwala ka. Hindi ko naman alam. At saka nangako sa akin si Warren na hindi na siya gagawa ng kalokohan simula nang maipanganak ko si Butchok. Naniwala ka naman. Binuntis na niya ang kapatid mo at munti ka nang mapahamak at mamatay. Buti na lang nadala kagad natin sa ospital. Baka naman hindi si Warren yon. Ano ka ba naman, Tessa? Naririnig mo ba ang sarili mo, ha? Sinong gagawa niya kay Talia sa tingin mo? Ang tanga-tanga ko at nagtiwala ako sa taong yun. Demonyo siya. Huwag ko lang siyang makikita dahil hindi ko alam kung anong magagawa ko sa kanya. Dahil sa galit ay nakuyom na lang ni Tiago ang mga kamao at sa matinding pagkagat niya ng labi ay dumugo na tuloy yun. Bigla na lang niya din kasing napagtanto na mga naririnig niyang ingay kapag hating gabi na parang sumisigaw na babae ay doon niya na-realize na si Talia pala yun na pinagsasamantalahan ng walang hiya niyang bayaw. Demonyo, bakit hindi ko kaagad na-realize yun? Kaya pala palagi ko siyang naabotang gising sa tuwing maririnig ko yung ingay na yun, ha? Hayop ka talaga, Warren. Demonyo ka! Nagsimula siyang maglakad palabas ng private room pero pinigilan siya ni Tessa na nanikluhod sa pagmamakaawa. Kuya, please naman. Huwag kang gagawa ng hindi maganda. Kailangan ka namin dito ni Talia, kuya. Please, huwag po na ngayon. Kasalanan mo, te. Nagpapasok ka sa bahay natin ng halangang kaluluwa. Hayop na yan. Bakit pati inosenteng tao? Pinagsamantalahan niya. Napakahayop ng partner mo, Tessa. Napakahayop! Patuloy na nanikluhod ang babae hanggang sa matigil na lang sila nang may dumating na doktor at nurse para suriin ang nagpapahingang si Talia. Pagsapit ng gabi ay nagpaiwan si Tiago sa ospital para bantayan ang kapatid. Umuwi naman si Tessa dahil maghapon na niyang hindi nakakasama ang anak na si Butchok. Hindi tuloy alam ng binata ang mararamdaman niya dahil sa nangyari.
Alam niyang biktima lang din si Tessa. Pero hindi niya pa rin maiwasang magalit dito, lalo na at nadamay ang bunso nilang kapatid na walang kamalayan sa ganoong bagay. Pasado 9:00 ng gabi, pagkatapos i-check ng nurse si Talia, na natili namang nakabantay si Tiago dahil iniisip niya kung ano na ang magiging susunod na hakbang. Balak niya kasing ipakulong si Warren dahil sa kahayupan nito. Hinawakan niya ang kamay ng natutulog na bunsong kapatid saka maotoridad na nagwika. "Huwag ka mag-alala, Talia. Sinisiguro kong magbabayad ang taong yun sa kahayupan niya. Ipapakulong ko siya." Dala na rin ng matinding pag-iisip sa mga susunod na hakbang, ay hindi na niya namalayang nakatulog na rin pala siya at dinalo ng isang masamang panaginip. Bigla siyang napadilat ng mga mata matapos marinig ang boses ng kanyang bayaw. "Kuya, okay ba ang masahe ko, ha?" Hindi siya nagsalita at tiningala lang si Warren na hinihimas-himas ang magkabila niyang sentido. Ilang saglit pa ay naramdaman niya ang panghihina hanggang sa parang umikot-ikot na ang kanyang paningin. Naabutan na lang niya ang sarili na nasa kama at hinihubaran na ng kanyang bayaw. Nagulat siya kaya pilit niyang nilalabanan yon. Pero hindi naman niya maikilos ang katawan dahil para siyang paralisado. "Tumigil ka! Anong gagawin mo sa akin, ha?" "Matulog ka lang, bayaw, dahil mamaya may magandang mangyayari." Kitang-kita niya ang kababuyang pinaggagawa sa kanya ni Warren, pero wala siyang magawa kundi sumigaw at magmura na magmura. Ilang saglit pa isang tinig ang kanyang narinig, dahilan para biglang dumilim at tila na bagong eksena ng paligid. Tiago, basta kung may kailangan ka, alam mo kung saan ako hahanapin. Magkikita at magkikita tayo at pagtatagpuin tayo ng halimuyak ng Sampaguita. Bigla siyang nagising at napatingin sa bunsong kapatid na nakangiti lang sa kanya habang hawak-hawak ang kanyang kamay. "Nagising ka? May kailangan ka, Talia?" Umiling-iling lang ang dalaga kaya tumayo siya at hinimas-himas ang ulo nito hanggang sa muling makatulog. Nang nahihimbing na sa pagtulog ang bunsong kapatid, ay sa kanya muling inanalyze ang panaginip kanina. Doon niya napagtanto na pati siya ay pinagsamantalahan ng demonyo niyang bayaw. Kaya pala maraming beses at pagkakataon na sa tuwing nagigising siya, ay masakit ang kanyang likuran at balakang at pati na rin ang kanyang puwetan. Halos nang gigil siya sa galit dahil sa mga nalamang yun na hindi niya rin halos matake sapagkat naisip niya na 3 silang magkakapatid ang naging biktima. Paano niya nagagawa yun? May kakaiba siyang ginagawa para makatulog kami ng mahimbing. Hindi yun dahil sa masahe lang eh. Hayop ka, Warren. Sinisiguro kong magbabayad ka sa kawalanghiyaan na ginawa mo sa pamilya ko. Wala na nga siyang inaksayang oras. Maaga palang pagdating ni Tessa sa ospital, kasama ang anak nito ay kinausap niya kaagad ang nakababatang kapatid kahit galit pa siya rito. "Bantayan mo maigi si Talia. Bukas pa siya madi-discharge eh." Kuya, saan ka pupunta? "Bakit ko sasabihin sa'yo? Para ano? Para traidorin mo na naman ako? Kami ni Talia? Hanggang hindi ko nahuhuli at napapakulong ang walang hiyang partner mo, hindi ako titigil." Kuya, ayoko mawalan ng tatay si Butchok. Please naman. Mas mabuti nang mawalan ng tatay ang pamangking ko kaysa ang makagisnan niyang tatay ay isang walang hiyang hayok sa laman. Huwag kang nga umiyak-iyak dyan, Tessa. Dahil hindi mo alam ang ginagawa ng kinakasama mo. Sige na, aalis na ako. Bilang panganay ay masakit para sa kanya na sabihin yung kay Tessa. Pero kailangan niyang prangkahin ang nakababatang kapatid para magising ito sa katotohanan. Pagbalik niya sa kanilang lugar ay nagpasama kagad siya kay Aling Lita sa barangay hall para i-report si Warren. Nagtungo rin sila sa mga kapulisan dahil nakatakas na pala ang lalaki, gawa na rin ng pagtimbre ni Tessa. Bumalik siya sa bahay na dismayadong-dismayado dahil hindi nila nakita ang suspek sa lahat ng pwede nilang puntahan.
sa talyer, sa bahay at sa kung saan-saan pa. Pare, huwag ka mag-alala. Na-report naman na siya sa mga pulis kaya sigurado akong mahuhuli rin ang taong yun. Hanggang maaari nga sana, ako mismo ang gusto makahuli sa kanya para mapatay ko siya sa bugbog. Napakawalang yan ng hayop na yun. Pre, huwag mo nang ilagay sa kamay mo ang batas. May tamang hustisya. At sa pananalig mo sa Diyos, sigurado makakamit mo yun. Bakit kaya hindi mo try na magpunta ngayon sa simbahan? Idulog mo ang problema mong yan para nang sa ganun mahanap mo ang tamang kasagutan. Nang sabihin ni Mario ay sumagi na lang bigla sa isip niya si Manang Lourdes, dahilan para mapatayo siya sa kinauupuan at mapapitik sa hangin. Tiago, basta kung may kailangan ka, alam mo kung saan ako hahanapin. Magkikita at makikita tayo at magtatagpuin tayo ng halimuyak ng Sampaguita. O pre, napapitik ka na lang dyan sa hangin Pabalik na nga muna ako sa trabaho. Mapapagalitan ako ni tatay nito Oo, sige pre. Salamat sa paalala. Tama ang ideya mo na magpunta ako sa simbahan. Pagtatagpuin kami ng halimuyak ng Sampaguita. Ha? Wala. Sige na. Magtrabaho ka na dyan. Aalis na muna ako. Kayo nang bahala ni Tay Moreno Dali-dali siyang umarkila ng special na tricycle at nagpatid na siya sa simbahan. Eksaktong 4:00 ng hapon ay pumasok siya at naghintay sa main entrance. Gumilid lang siya para hindi maging istorbo sa mga taong dumaraan. Habang naghihintay sa walang kasiguraduhan ay nagdasal na muna siya sa isipan. May mangyari masama sana sa kanya. Pasensya na po kung hindi maganda ang hiling ko Pero galit na galit po yung puso ko ngayon dahil sa mga nangyari. Kung hindi siya makukulong, mas mabuting mamatay na lang siya, Lord. Dahil sa ginawa niyang pananamantala sa amin ni Talia. Grabe naman ang panalangin mo, iho. Kung ako ang Diyos, hindi ko mapagbibigyan ng ganyang hiling dahil kahit gaano kasama ang mga tao, may karapatan pa rin sila sa pangalawang pagkakataon. Narinig niyo po yung ipinanalangin ko sa isip? Halika, sumunod ka sa akin. Nagtungo ang dalawa sa gilid ng simbahan kung saan may mga free bench na gawa sa semento. Pagkaupo na matandang babae ay tumabi kagad sa kanya si Tiago at walang pag-aatubiling nagwika. Sabi niyo po, pagtatagpuin ulit tayo dahil nasusumpungan niyo po yung taong humihingi ng tulong. Kung alam niyo po ang kailangan ko, pwede niyo po bang pagbigyan yon? Labag sa batas ng Diyos at simbahan ng pagpatay, iho. Kaya kahit marunong akong magbigay ng sumpa sa pamamagitan ng kulam, kabaliktaran noon ang ginagawa ko. Ginagamot ko ang mga sugatan, kasama na roon ang emosyonal. Akin na ang kamay mo. Pagkaabot ng binata sa kanyang kamay, ay kagad dinawakan ng magandang babae ang kanyang palad. Sa isang iglap ay nakita nito ang lahat ng pangyayari, kung papaanong pagsamantalahan ni Warren si Tessa, Talia at Tiago. Ito pala ang sikreto ng bayaw mo. Marunong din siya sa kapangyarihang itim at ginagamit niya yon para makapanamantala ng iba. Mapababae man o lalaki. Ito ang ginagamit niya sa inyong magkakapatid, kaya naiintindihan kita kung bakit ka galit na galit. Gusto ko po talaga siyang magbayad sa ginawa niya sa aming magkakapatid. Kinuha niya ang loob ni Tessa. Sinamantala niya ang kainosentihan ni Talia. At ako, wala akong kamalay-malay sa mga pinaggagawa ng hayop na yon. Hulaan mo kung bakit ako madala sa simbahan. Dahil sinabi ng salita ng Diyos, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan niyo sa Diyos. Lalong napayak ang binata kaya lalo ring hinigpitan ng matandang babae ang paghawak sa kanyang mga palad. Alam kong punong-puno ng galit ang iyong puso ngayon. Pero kung naniniwala ka sa sinasabi ko,
Tatanggapin mo ng maluwag sa dibdib ang mga nangyari kahit pa masakit sa kalooban. Paano ko po gagawin yun? Makukuha ko pa ba ang hustisyang nararapat? Oo, kung naniniwala ka sa salita ng Diyos. Puntahan mo ang mga kapatid mo ngayon at yakapin mo sila. Mas kailangan kanila ngayon kaysa sa pangangailangan mong makapaghiganti. Ipaubaya mo ang lahat sa nakakakita ng paghihirap mo. Iyon ay walang iba kundi sa ating Panginoong Hesus, sa ating Diyos. Niyakap ng binata ang matandang babae hanggang sa hindi na rin niya namalayang nawala na siya ng malay tao. Pagmulat ng mga mata niya ay 6:00 na ng gabi kaya dali-dali siyang nagtungo sa ospital. Nang makita niya sina Tessa at Talia na masaya habang nilalaro si Butchok, ay nilapitan niya ang mga yon at niyakap ng maigpit. At kagaya ng sinabi ni Manang Lourdes, ipinaubaya niya ang paghiganti sa Diyos. Ito talaga ang pinanghahawakan niya para makamit ang hustisya sa pananamantalang ginawa sa kanila ni Warren. Makalipas ang 1 buwan, eksaktong kabubukas at kakapablessing lang sa bago nilang tindahan, ay meron 3 pulis na dumating at inimbitahan silang magkakapatid sa presinto. Nang nandun na, ay nakita nga nila si Warren na nakaposas habang duguan ang muka. Ayon sa pulis ay isinumbong ang gwapong lalaki dahil sa ginagapang nito ang kanyang kainuman. Ito rin ang dahilan kung bakit natamo nito ang maraming pasa sa muka. Tessa, Ann, tulungan mo naman ako rito. Sabihin mo na inosente ako, na mali ang paratang nila sa akin. Mga sir, ikulong niyo na po ang taong yan dahil pinagsamantalaan niyang inosente kong kapatid. Mabubulok ka dyan sa kulungan, bayaw! Nagsisisigaw sa pagmamakaawa si Warren pero ipiniit kagad siya ng mga kapulisan sa loob ng presinto. Napayakap naman si Tessa sa kanyang kuya habang umiiyak. Kahit ganun kasi ay minahal niya pa rin si Warren ng totoo. Ginawa mo ang tama, Tessa. Kapag totoong nagbago siya, hindi ko kayo pipigilan ng anak mo na makita at makasama siya. Kung sakali mang makakalaya pa siya rito. Salamat, kuya. Salamat dahil nandyan ka palagi para sa akin. Para sa amin ni Talia at ni Butchok. Thank you talaga, kuya. Nakuha na nga ng magkakapatid na Tiago, Tessa at Talia ang hustisyang hinihingi nila. Pati na rin ang iba pang naging biktima ni Warren. Sa paglipas pa ng mga araw, linggo at buwan, ay naging mas maayos na ang takbo ng negosyo nilang magkakapatid. Lumago ito ng lumago ng higit sa kanilang inaasahan hanggang sa mabalitaan na nga lang nila na sa presinto ay matindi ang pinagdaraanan ni Warren. Sapagkat galit ang mga preso sa mga katulad niya, kaya paulit-ulit din siyang pinagsamantalahan doon. 1 taon ang lumipas ay mas lumago pa ang kanilang tindahan na naging pinakamalaking tindahan na sa kanilang lugar. Tuwang-tuwa ang magkakapatid at ang huli na lang nilang balita kay Warren ay nagpakamatay na to dahil sa paulit-ulit na pambababoy sa kanya ng mga preso. Malungkot man si Tessa pero wala na rin siyang nagawa sapagkat ito ang piniling landas ng lalaking pinaglaanan niya ng pagmamahal. Sa tulong ni Tiago ay lumaking may takot sa Diyos at mabait na bata si Butchok na siyang nagtuloy ng mga pangarap nilang magkakapatid. Wakas!